Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla na positibong kinilala ng mga otoridad sina Senator Robin Hood Padilla at Senator Ronald Bato de la Rosa na nakuhanan sa CCTV footage na kuha palabas ng Senate Building papuntang parking area hanggang paglabas sa premises ng Senado noong madaling araw ng May 14. Ayon kay Remulla, alas 2:30 ng madaling araw ng May 14 nang makita sa video ang tatlong individual na bumaba sa parking lot ng Senado. Isa umano rito ang lalaking nakaputi na kinilalang si Senator Robin Padilla, habang ang lalaking nakaasul na jacket at may suot na sombrero ay tinukoy namang si Senator Bato de la Rosa. Kasama rin umano nila ang isang hindi pa nakikilalang babae. At approximately 2:30 a.m. May 14, three individuals descended into the Senate parking lot. The three individuals were identified as follows. The man in white was Robin Padilla. The man in the blue jacket was Senator Bato de la Rosa. Blue jacket na cap. Yes, sir. Was Senator Bato de la Rosa. The Jane Doe is the assistant who was with them, unidentified. Sinabi ni Remulla na sumakay ang tatlo sa isang puting SUV na kumpirmadong nakarehistro umano kay Senator Padilla bago tuluyang lumabas ng Senate premises patungong Makati. Gayunpaman, sinabi ni Remulla na hindi pa nila matukoy ang pagkakakilanlan ng babaeng kasama ni Padilla at De La Rosa dahil hindi malinaw ang mukha nito sa footage. We're not sure. Jane Doe pa rin siya sa amin eh. Oh, okay. Namin makita kasi yung mukha eh. Tsaka hindi familiar sa amin. But we are sure of Senator Robin Padilla. His car NID at ang umpisa ng plate number. I don't remember well. Pero we are positively identified as the car belong to him through the LTO. Sa tanong naman kung maituturing na accomplice si Padilla sa pagtakas ni De La Rosa dahil ginamit umano ang sasakyan nito, sinabi ng kalihim na nakadepende ito sa magiging findings ng Department of Justice. That's up to the SOJ to determine. They are now gathering the facts. And whatever charges we filed will be up to the SOJ. Samantala, pumalag naman ang suspendidong Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca sa mga inilabas na video ng DILG at PNP at iginiit na spliced lamang ang mga ito para daw tumugma sa naratibo ng mga umatake sa Senado. Say what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. Nabatid na iprinisenta kahapon ng DILG at PNP ang timeline of events sa naganap na gun-related incident sa Senado noong May 13, pati na ang kuha ng mga CCTV sa loob ng Senado at GSIS building. Ang tugon ni Remulla sa pag-alma ni Aplasca. We may timestamp naman lahat eh. So it couldn't have been spliced. Those were direct from CCTV cameras of the Senate, their servers. And hindi pwedeng splice yun dahil may timestamp lahat. Kahapon formal nang itinurn over ng PNP sa DOJ ang resulta ng kanilang investigasyon. Inaantay sa ngayon kung sino-sino ang makakasuhan at anong reklamo ang isasampa laban sa kanila. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.